Marami pa rin sa Bukas mo nga yung ilaw. Pakipindot mo nga. Ayan. Marami pa rin sa inyo hindi pinamumuhay ang aral na turo. At ang pananampalataya ay di pinamumuhay at hanggang bibig lamang at wala sa puso. Ang pagligtas ko ay isang kawan at pamilya. Pagpanalanginan sa isa't isa. Good morning mga kapatid. Ang ating Diyos ay nagbibigay ng warning. Sapagkat pinagtitibay ng Diyos ang kaligtasan ng kanyang bayan sa pamamagitan ng tipan. Ngayon, ang iglesia may nalabi. Tayo yung nalabi. Ngayon dito sa nalabi, meron pa sa atin ang hindi talaga committed pa talaga. So hinihingi ng Diyos sa atin yung tunay na commitment, yung tunay na covenant, na manindigan na tayo sapagkat napakalapit na talaga ng araw. Pag nanood kayo ng TV, wala kayong masyadong makikita doon kundi yung tungkol sa caliphate, sa Islamic State. Yung alam niyo yung mga ISIS, yung parang terorista sa Islam, Islamic State of Iraq and Syria yun ISIS. Alam niyo ba na binubuhay ngayon ng mga Islam, nire-revive yung aral ni Muhammad, Prophet Muhammad, yung caliphate, at sinasabi nila na hinihintay nila doon yung savior nila. Alam niyo ba na may Messiah din ng Islam? Yung tinatawag na Imam Al-Mahdi. Hinihintay nila yon. At nasa generation na natin na kapag lumabas na yung hinihintay nila, yun din yung tatanggapin ng Israel na Kristo. Pareho nilang tatanggapin. Kaya ngayon, kung mapapansin ninyo, magulo sa Middle East. Pagkat noong 1924, inalis yan ng Turkey yung caliphate or the Khalifa. Ngayon, ang nangyayari ngayon sa iglesia, inihahanda tayo, ipinakikita yung nangyayari sa buong mundo. Sa West World, babaksak ang dollar. Sa Middle East, sa Islamic world, nabubuo na yung caliphate. Doon lalabas ang Antikristo at ang mga false prophet na yan. So, pinaghahanda tayo lubos na yung commitment daw natin, i-revive na natin. Kung yung, Islam may revival Pero mo, may revival sila, darating yung Messiah nila. Hinihintay nila yung Messiah nila. Kaya inihahanda na rin yung Dome of the Rock at saka yung, yung third temple of Solomon Nandun na yung mga materyales, ihahanda na yung third temple ni Solomon Itatayo na yung third temple doon. So, ibig sabihin, napakalapit na ng pagbaba ng Panginoong Jesus. Ngayon tayo na namirito pa, kinakailangan na natin ipagwalang bahala ito. Buksan natin yung ating mga mata sa nagaganap. Manood kayo ng TV, wala kayong makikita masyado doon kundi tungkol sa caliphate. Pinapatay nila yung hindi tunay na sumasampalataya sa Islam. Kapwa nila mga basta't na Islamic kasi meron silang tinatawag na khalifa. Yun ang tinatawag nilang head of the Islam Na ang ibig sabihin ng Islam, submission Submission to the khalifa or to the sovereignty of Quran. Marami rin kasi sa mga Muslim, hindi rin sila sumusunod talaga sa Islamic teachings. Nire-revive nila ngayon. Yung hindi talaga susunod doon, pinapatay nila. Binubuo nila ngayon ng revival ng Islam. At malapit na yan. 57 nations sa United Nations ang nagkakaisa na dyan. 57 Islamic nation. Napakalakas niyan. Kaya nilang bumuo ng 500 million na army. Yun yung, kung titignan nyo yung Syria at saka yung Iraq, nandun yung Euphrates River, di ba? Alam nyo, nandun ang Third World War, matutuyot yun, bababa ang mga 200 million na mga ngabayo. Estimate nila, 500 million mga ngabayo nila, sobra pa Sa Bible, 200 million lang yung bababa Sa kanila, 500 million. Napakalaki ng populasyon ng Muslim. At nire-revive nila ngayon yung Muslim, faith Kung tayong nasa Diyos na, hindi ba i-revive? Hindi ba lalo tayong i-restore ng Diyos? Kaya muli na naman binubuksan sa atin yung tipan ng Panginoon. Kasi ang Diyos, hindi pwedeng hindi gagawa ng oven na to, tipan, sa mga hinirang. Humihirang siya ng isang tao na isusugo niyang apostol, gagawa siya ng tipan doon.
At ang buong iglesia, mayroong pakikipagtipan din. Kung paano nakipagtipan ng Diyos sa mga unang magulang natin, kagaya ni David. Nakipagtipan ng Diyos kay David, talaga sabi niya, sa anak mo, pagpapalain ko, maitatayo yung temple ni Solomon eh. At nung panahon ni Solomon, ginawa ng Diyos yung promise. Alam niyo ba na for 40 years naghari si Solomon, walang mahirap sa Israel? Lahat may vineyard, lahat may taniman ng ubas, at walang gera. 40 years of peaceful talagang pamumuhay. Walang gera. Pinagpala si Solomon. Kaya lang sa Solomon naman nga, lumaki yung ulo sa sobrang galing, namuntik na lumampas sa langit. Para si Satanas to eh. Kaya yung sobrang galing, sobrang talino, delikado yun eh. Kaya hinihingi sa atin yung tunay na katalinuhan ng Diyos. Ito ang mensahe sa atin eh. God gives salvation to His people and commanded His covenant to be done. Ang kaligtasan ng Diyos, ibinibigay ito sa mayroong mga covenant lang. Hindi ka pwedeng iligtas ng Diyos na walang tipan. Sabi sa Amos 3:3, maliban makipagtipan ng dalawa, sabay silang lalakad. Yun ang sinasabi. So, hindi tayo makakalakad kasama ng Diyos kung walang pakikipagtipan o usapan. Halimbawa, mag-uusap kami ni Vicky. Vicky, lakad tayo bukas sa anong oras? 7:00. So tayo magkikita. Saan tayo magkikita? Sa mata. So, 7:00 bukas, magkita tayo sa mata. Ha? Pag hindi 7:00, hindi ka dumating, iiwan na kita. Alam niyo, nangyari sa amin ni baby yan eh. Nagtatrabaho siya sa, sa White Plains eh. Nakamotor ako, susunduin ko siya. May pinuntahan, sabi ko, magkita tayo sa Star Mall, 1:00. Hanggang 10 minutes yung grace period. Pag wala ka doon, iiwan na kita ha. Di dumating ako doon. 1:00 eksakto. Wala pa, inintay ko. Wala pa, iniwan ko. Mula noon, kada kami magkikita, eksakto na sa oras. Alam nyo, napakahalaga ng pakikipagtipan o pakikipag-usap. Kaya mayroong commitment eh. Yung bang commitment natin sa Diyos, commitment pa. O nakakalimot na tayo. Alam nyo ba, napakadelikado na makalimot sa Diyos? Babasahin ko sa inyo isang talata. Psalm 50:22. Alam niyo ba doon nakikilala tao sa pakikipag-usap? Pag sinabi ko sa iyo, 12:00 magkita tayo ng Biggie buwan, 12:00 makikita mo doon. Pag ako'y namatay at hindi nakarating, hihilingin ko sa Diyos, makarating ako. Gusto kong tuparin yung sinabi ko. Kasi one word is enough for a wise man. Ganun ang Diyos eh. Kung ano yung sinabi na, ginagawa niya. Ganun din dapat tayo. Kung ano yung sinabi mo, gawin mo. Kung ano yung ipinanata mo sa Diyos, gawin mo. Kasi pag nilimot mo ang Diyos, pag luluray-lurayin tayo at hindi tayo maliligtas. Sabi sa Psalm 50:22, Gunitain nga ninyo ito, ninyong nakakalimot sa Diyos, baka kayo aking pagluray-lurayin at walang maligtas. O konti na nga tayo eh, pag luray-lurayin pa ba dahil lumilipot tayo sa tipan? Meron pang isa. Sa Psalm 7:19 niya tayo. pala, 9:17. Ang masama ay mauuwi sa Sheol, pati lahat ng bansa na nagsisilimot sa Diyos. Pag sinabing bansa, bayan eh, iglesia. Tayo ang bayan ng Diyos, tayo ang bansa ng Diyos. Mapupunta daw tayo sa Sheol. Ibig sabihin ng Sheol, graveyard. Sa libingan, mamamatay, hindi ka magkakaroon ng eternal na buhay. Kung makakalimot tayo sa Diyos, tayong bansa nalilimot sa Diyos, luray-lurayan at walang maliligtas. Gusto ba natin yun? Hindi natin gusto yun. Ang gusto natin, maligtas tayo, di ba? Pero bawat isa, yung commitment natin, kaya yung message ng mga prophet, kung pakikinggan nyo nagwawarning Sabi, hindi tayo lahat pa tunay na committed At ililigtas tayo ng Diyos, yung mga tunay na committed lang. Sabi ng Deuteronomy 23:21, hindi. Hebrews 8:10 pala. Kung paano isusulat ng Diyos yung kanyang tipan sa atin. Hebrews 8:10. Sapagkat ito
ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Living epistles kung tawagin. Nakasulat sa puso't isipan natin. Ibig sabihin, ang salita naging laman. Mabubuhay tayo ayon sa salita ng Diyos. Yun ang tinatawag na commitment o pakikipagtipan. Hahanapin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay idadagdag sa atin. Alam niyo ba na talagang napaghaharian ng todo ni Satanas ang mundo? At alam niyo ba kung sino ang ginagamit? Rothschild's house, Israel din yun. Alam niyo ba, di ba na lahat ng matitinding tao puro Israel? Alam niyo ba na si Bush ay Israelita? Alam mo ba si Henry Ford Israelita? Alam mo ba sa Winston Churchill, Israel din yun? Alam mo ba si Joseph Stalin at saka si Vladimir Lenin at si Karl Marx ay Israelita rin? Nare-research ko yan eh. Lahat halos ng matatalinong Illuminating mga tao, puro Israelita. At yung Freemason na yan, itinatag nila nung una pa yan eh. Ang istorya na alam nyo, nung ginagawa yung temple ni Solomon, meron dong Mason. Yung Mason na yun, pinipilit ng mga iba doon na malaman yung sikreto ng pagtatayo ng building kasi may mga secret measurement eh. Ang ginawa nitong mga tao ito na naiinggit doon sa Mason dahil may katalinuhan, sabi, ituro mo sa amin ang sikreto ng pagtatayo ng poste ng temple ni Solomon na yan. Eh hindi sinabi. Pinatay nila. Tapos pinalabas nila, nakuha nila yung sikreto. Kaya hanggang ngayon meron silang tinatawag na sikreto eh. Yung mystical secret nila na nakuha daw nun sa Mason sa nagtayo ng temple ni Solomon. Kaya yung Freemason Secret Society hanggang sa tumagal yun, naging Templars, naging Freemason, naging Illuminati ngayon, na pinalalakad ko, pinatatakbo ng Rothschild House. Israelita rin. Alam niyo ba na ang pinakamayamang tao sa buong mundo ay Israelita ang Rothschild? At ang sabi nila, the Gentiles will serve the Israelites. Kasi sila yung Aryan race eh. They are the superior race, inferior na lahat. We are the chosen people and they will serve us. At hanggang ngayon, yan ang ginagawa nila. Binuo nila ang Amerika para dyan nga ilalabas nila yan. Yang ipanganganak sa Freemason na yan, na anak yan, yan ang magiging kikilos eh. Hindi ko lang alam kung dyan lalabas ang false prophet o ang Antichrist. O dito sa Kalipa, sa Caliphate. Magsasalib eh. Magsasalib ang Islam eh. Tsaka ang dinuin mo, tatanggapin eh. Tatanggapin ng Israel yung darating na Kristo eh. Tatanggapin din ng Muslim eh. Kaya yung Dome of the Rock nakatayo, pati yung Third Temple tatayo eh. Tapos aalipinin ng 7 years ang Israel eh. Doon na ngayon, ihahayag ngayon ng Antichrist na siya ang Diyos, mabubuhay ngayon ang pananampalataya ng Israel. Yung palang unang dumating, yung tunay na ito, fake pala to. Gagahasain ng lahat ng mga babae, pagpapatayin sila, uubusin sila. At saka sila tatawag kay Kristo, at saka tayo bababa kasama ni Kristo. Doon sa Battle of Armageddon na yun na magaganap. So, ito yung mga sequencing na magaganap to at nakikita na natin to. Habi mo nga sa inyo, kung kayo curious, tignan nyo nagaganap sa buong mundo. Tapos ibatay nyo sa Word of God eh. Konting panahon na lang ang nalalabi at rapture na. So, hinihingi sa atin ng Panginoon yung tunay na commitment. Sabi ng Isaiah 54:10. Kaya pala ako sabi ko, ba't kaya si Jesus Christ biglang pinagsisipa yung mga money changer? Eh yan ang Rothschild, money changer yan, international banking yan eh. Hawak nila lahat ng malalaking bangko sa buong mundo. Ang IMF, kanila rin, ang World Bank, kanila. Lahat ng central bank ng bawat bansa, kanila. Napapatakbo nila, kaya sabi ni Amschel Rothschild eh, give me the control of money and I don't care who do the law. Give me the control of money, I don't care who makes the law. Kahit ano batas mo, I have the control of money, sabi ng Proverbs eh. Alipin ng may utang ang nagpapautang. Alipin ng nagpapautang ang may utang. Kung may utang ka, alipin ka ng nagpapautang. Kaya alipin nila ang Amerika, alipin nila ang Great Britain, sila ang nagpatayo ng Israel ng 1948. Itinatag yun. Zionist yun. Rothschild Zionist yun. Hindi yun ang tunay na Israel. It's a fake. Kung paano ang dollar it's a fake din niyang Israel ngayon. Alam niyo ba na kawawang-kawawa ang Israel?
Sabi sa Revelation 2:9, nalalaman ko ang iyong kapighatian. Ito yung tunay na Israel, ha? Yung mga kawawang Israel na ayaw ng Zionist movement na yan. Dahil hindi peke yan eh. Kay Rothschild yun eh. Nalalaman ko ang iyong kapighatian at ang iyong kadukhaan. Dadapot ikaw ay mayaman. At ang pamumusom ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo ay hindi sila talaga mga Hudyo, kundi isang sinagoga ni Satanas. So, hindi talaga mga Hudyo. Yung pinatay noong Second World War ng mga Hudyo, yun yung tunay ng mga Hudyo pinagpapatay. At ang nagpapatay, mga Hudyo rin. Ginamit si Adolf Hitler, binayaran ni Bush. Si Bush, Israelita yan eh. Yung lahi ng Bush, nagbayad niya, kumuha ng pera sa kay Rockefeller, sa Rothschild House, doon sa Reserve Bank ng US. Nagkaroon ng Second World War, ang inubos yung mga kawawang, mga duka, tunay na yun. Pero mayayaman, sabi ng Biblia. Kayo yung mga duka at kapigatian, pero mayayaman kayo. Ito yung mga remnants. Katulad natin, tayo yung kawawa. Alam niyo ba na ang natin kinakawawa? Alam niyo ba mahal na mahal ng Diyos ang mga dukha, yung kinakawawa, yung inaapi? Kaya habang inaapi tayo, mas maganda. Mas mahal ng Diyos yung naaapi kaysa sa nangaapi. Ganun ang ginawa sa Israel. Ang umapi dito, kapwa Israelita na nagkukunwaring Israel, pero sinagoga ni Satanas. Pero pinahintulutan ng Diyos yan para maganap lahat na nasa Bible. Katulad ni Judas, pinahintulutan ng Diyos na magangyari yun para matupad yung prophecy. Kung walang lalabas na Judas, hindi matutupad ang prophecy. Ganon din yan eh. Kung walang Rothschild na lalabas, hindi lulutan ang Antikristo, hindi mabubuo yung plano ni Satanas. Kasi si Satanas ang humahawak sa mundo, hawak niya ang lahat ng presidente ng buong bansa, United Nations. At ngayon, alam niyo ba na meron gagawa ng batas, defamation of religion ng Muslim? 57 nations sila na bumubuo ng caliphate. Nabubuo na sila ng todo na pag nagsalita ka ng laban sa kanila, criminal offense. Kontra ng US doon kasi democratic country to eh. They can express themselves. Ginagawa na itong resolution sa United Nations. 57 nation na ang gumagawa nito at nagiging solid na sila. Nagsisimula ito sa ISIS. Ito'y sinusuportahan ni Obama. Muslim din si Obama. So, kung mapapansin nyo, ang huling panahon, magra-rise ang mga Muslim. I-revive ang aral ni Muhammad, the Prophet Muhammad. At doon lalabas ang Antikristo, sinasabi, the Savior of the Islam. Kung paano hinihintay din ng Israel, yung Kristo na hinihintay nila na hindi nila tinanggap, tatanggapin din. Kaya nga, instead of, kaya Antichrist is Christ or instead of Christ. Kunwari lang. Ang US, kung titignan mo, ang pera, in God we trust, di ba? Pero meron silang Novus Ordo Seclorum, the Eye of Horus na triangle. At kung mapapansin niyo yung Star of David, yung dalawang triangle, ano yung kabala yun eh? Secret, ano yun? Mga sorcerer yun. Hindi talaga yun ang ano ng Israel. Yun ang tinatawag na Red Seal o tawag Rothschild in German is Rothschild. Ang tawag dun sa dalawang square na yun na pinagdikit na flag ngayon ng Israel, Rothschild yun. The Red Seal, kung tawagin sa Germany, Rothschild. Pero red yun, ginawa nilang blue yung flag ng Israel para hindi halata. Lahat ng size nila, ginagamit nila. Pag yung Freemason, makita mo, halos ganun din yun eh. 6 size din, the 666. 6 triangle, 666. At yung kabaha, alam niyo yun sa Mecca, everyone sa yan, nag-worship doon na ano. 666 din daw ng bilang nun eh. Talagang lahat 666. Naglipala na mga 666 na yun. At malapit na magtatakan sa US, malapit na yung microchip. Gagamitin niya ng Antichrist at ng false prophet eh. Nagbubuo sila ng United Nations. Ang nagtayo nun, Israel din ang may pakana nun. League of Nations noong una yun, ginawang United Nations. Para magawa nila yung pag-aari sa buong mundo, the New World Order. Kasi kung hindi nila paplanuhin yun, hindi sila mag-aari. Noon pa, yun na plano nila, mag-hari na sa Israel eh. Pero hindi, ngayon natutupad na. So, unti-unti na nakikita yung mga picture na bubuo na yung puzzle. Konting panahon na lang, magra-rapture na. At yun ang hinihintay natin, mga kapatid. Kaya tayo ngayon ay pagpapalain ng Diyos doon sa tunay na nagtitiis, sabi sa Revelation 3:10. Sapagkat tinupad mo ang salita ng ating pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ng mga nananahan sa ibabaw ng lupa. So, merong nagaganap sa atin na tinatawag na tribulation din sa church.
Ito yung pagsubok sa atin. Konti lang yan, katiting lang yan ang tribulasyong gaganapin sa Israel. Konti lang yan. Kung titingnan nyo mabuti si Pablo, ang isang sample si Pablo, napakabait ni Pablo, di ba? Napakamasunurin. Bakit may thorn of the flesh? Sige, imagine nyo nga yung may sakit ka. Yung meron kang sugat na hindi gumagaling. Paggising mo sa umaga, pagtulog mo, ang hirap matulog nun. Pag maliligo ka, ang hirap linisin nun, ang sakit nun. Pero natiis ni Pablo yun, hanggang sa namatay siya. Si Job, ganun din. So nakikita ko sa Kristyanismo, napakatindi ng titiisin natin. Kaya sabi ni Pablo, yung kakulangan ng hirap ni Kristo, pinupunan sa katawan ko eh. Kasi na-experience niya yung katawan eh. Katawan lang mahihirapan sa atin kasi pag nahihirapan ng katawan, nahihirapan din ang kaluluwa. Si Job, sabi ni Job, Panginoon, ano to? Hinahanap ko kamatayan, hindi ako mamatay kasi ang mas mahirap yung kay Job. Si Pablo, isang sugat nga lang eh. Si Job, mula ulo hanggang pa eh. Paano nakakapaligo si Job? Paano kaya nakakakilo si Job? Ini-imagine ko, napakahirap, pero nakatagal si Job, pinagpala, di ba? Sabi sa James 5:10 ba yun o 4:10? 5:11 pala. Narito, tinatawag nating mapapalad ang nagtitiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job at inyong nakita ang pinangyari ng Panginoon kung paano ang lubos na pagkahabag at ang pagkamaawain ng Panginoon. So, yun ang susi, long suffering. Mahabang pagtitiis. Sabi sa Ecclesiastes, ano itong ibinigay ng Diyos sa tao na pagtitiisan ng tao? Kasi alam ng Diyos dito sa lupa, napakatindi ng mga tiisin eh. Kaya binigyan tayo ng mahabang pagtitiis para matiis natin yung dadaanan nating pagsubok ng pananampalataya. At ito, Ecclesiastes 1:13, at inihili ko ang aking puso na hanapin at siyasapin sa pamamagitan ng karunungan ang lahat ng nagawa sa silong ng langit. Mahirap na pagdaramdam na ito ang ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. Yung iba hindi kaya magsanay eh. Sino yung nagbigti? Yung magaling na artista to, may balbas? Si Robin Williams, nasa first stage pa lang siya ng Parkinson disease. Tapos may depression siya. Pinasukan siya ni Satanas, tapusin na yung hirap. Wala siyang long suffering, nagpakamatay. Si Satanas ang may udyok nun eh. Tayo, kahit anong hirap, kaya natin. Kasi meron tayong long suffering. Ito yung bunga ng Espiritu Santo ibinigay sa atin. Kaya natin tiisin lahat. Sabi sa James 1:12, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso sapagkat pagkasubok sa kanya, siya tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa nagsisiibig sa kanya. Bakit tayo nakapagtitiis? Alam natin, meron tayong eternal na buhay. Bakit ka magtitiis kung wala namang eternal na buhay? Kung wala namang buhay na walang hanggan, ba't magtitiis pa? Ang tinitignan natin yung nakita ni Moises. Si Moises, hari yan, presidente, pero iniiwan niya eh. Sumama siya dun sa alipin ng mga Israel. Bakit? Ang tinignan niya yung eternal na buhay eh. Yung buhay na walang hanggan. Hindi tayo tumitingin sa nakikita, yung hindi nakikita. Mas mahalaga yung bagay na hindi nakikita, eternal yun eh. At hindi tayo sumusuntok sa hangin. Nakakasigurado tayo na itong iglesyang ito, itinayo ng Diyos, meron siyang tinawag para ibigay niya yung covenant. May apostol. At kung mananatili tayo sa covenant ng apostol na yan, makapagtitiis tayo sa pagsubok na gagawin ng Diyos sa buong sanlibutan. At habang nagtitiis tayo sa lupa, yung protection ibibigay, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tatawag tayo sa Kanya, didinggin niya ang lahat ng dalangin natin. Kaya meron tinatawag na sacred vows shall be kept holy. Kailangan yung sacred vows natin o yung commitment na ginawa natin sa Diyos, panatiliin natin banal at secret ito. Yung mga panata natin, gaganapin natin. Sabi sa Ecclesiastes 5:4, pagka ikaw ay manamanata ng isang panata sa Diyos, huwag kang magliban ng pagtupad, sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang, tuparin mo ang iyong ipinanata. So kung gumawa ka pala ng commitment at di mo ginagawa, ang tawag sa iyo ng Diyos, mangmang. Kasalanan yun. Kasalanan ng gumawa ka ng panata na hindi mo naman tinutupad.
Sabi ng Deuteronomy 23:21. Pagka ikaw ay nagpapanata ng isang panata sa Panginoon mong Diyos, huwag kang magluluwat ng pagtupad, sapagkat walang pagsalang uusisain sa iyo ng Panginoon mong Diyos at magiging kasalanan sa iyo. Alam nyo, ang Kristiyano ngayon kung grade ko, napakahina Yun lang tipan ng ikabutan doon, pera lang yun Anin mo yung pera, iiwan mo nga yun Pero kita mo, pagdating sa pera, baksak. Nagnanakaw pa rin ng Kristiyano. Ayaw mag-ikapot magando, forever and ever ang pagkasaserdote ni Kristo Kapag nagbibigay ka ng ikapo sa taong namamatay, ang binibigyan mo yung nasa taas na nabubuhay magpakilanman. Ang pagkasaserdote ni Kristo magpakilanman. Kaya habang hindi pa nagra-rapture, tuloy pa yung ikapot nandun, forever and ever na tipan yan Pero tinan mo, sa pera lang nahuhulog. Sa bagay, meron ng apostol nahulog sa pera, si Judas. Ninanakaw ni Judas yung laman ng supot Lahat ng nagbibigay doon, ang nag-o-audit, siya yung kowa doon Siya yung kowa ng kowa doon sa supot Siya ang nag-auditor nun O hanggang sa bandang huli, binenta na niya si Kristo, 30 pirasong pilak. Pera nahulog. Si Balaam, pera din nahulog. You cannot serve two masters. Itong Rothschild family sa pera, they are the creator of money. Pero mo, nagawa nilang, samantalang nagtitinda lang yun si Amsel sa sa lugar ng Europe. Ano lang siya, money changer siya Tapos biglang naisip niya yung sabi niya, kailangan pala mas maganda magpautang sa mga hari, sa gobyerno. Kasi sigurado magbabayad, ang ibabayad, tax ng mga tao. Alam niyo ba, noong 1913, walang income tax? Nung from 1900 to 1912, walang income tax. Pero nung gawin ni Wilson Woodrow, pirmahan yung Reserve Act ng Federal Bank ng US, humingi ng income tax. Bakit? Yung tax ng mga tao ang ibabayad doon sa Reserve Bank na hindi naman sa gobyerno pumupunta, sa mga Rothschild pumupunta. At lahat ng Central Bank, hindi pag-aari ng gobyerno yun. Pag-aari yun ng mga international bankers lang, ng mga private person. At ang gagawin ng gobyerno, para tumakbo gobyerno, uutang doon sa Central Bank 80% ang interest na binabayaran ng gobyerno pala, hindi 8%, 80%. Pag umutang ng gobyerno, surety bond lang ang binibigay. Di gagawa ngayon ng cheque ang Reserve Bank, so gagawa ngayon ng paggawa ng pera ang Central Bank, ang dami ng pera. Pero wala naman yun, from nothing yun. Tapos babayaran ng gobyerno, kinukuha sa tax ng mga tao. Kaya hindi nyo napapansin, kahit dito sa atin, lagay ng tax. Bakit? Bayad ng bayad sila sa Central Bank Samantalang payaman ng payaman, yung may-ari ng Central Bank. Kasi, konting tao lang ang may-ari ng mga Central Bank. Kaya nagkakaroon ng gera para magkaroon ng Central Bank. At 3 na lang ngayon na wala pang Central Bank sa buong mundo, yung Sudan, North Korea, at Iran. Yung Libya at Iraq, wala. Kaya giniyera ang Iraq at Libya para magka-Central Bank. Yun ang sistema ng Rothschild. Kasi nung araw nga, kaya nakuha nila yung Bank of England sa gera yun Sinuportahan ng Rothschild ang gera ng Waterloo, yung downfall ni Napoleon at saka ng British sa Wellington. Ngayon, nung matatalo na, itong si Napoleon, nagsabi ng yung may kakilala sa loob merong espiya doon sa loob Sinabi kay Rothschild na talo si Napoleon, panalo na sa Wellington. Ang pinalabas nitong si Rothschild, talo nga ang British. Kaya ang ginawa niya, binenta yung lahat ng share of stocks niya. Siyempre, kung matatalo ang British, paano masusuportahan yung mga securities? Yung mga shares of stock? Yung mga tao nagbentahan Nung 1 oras na lang, matatapos na yung gera, sinabi ni Rothschild sa mga kasama niya, bilhin nyo lahat ng stocks ng British stocks. Bilhin nyo lahat. Binili lahat. Nung mabili lahat, panalo pala ang Britain, talo pala si Napoleon. Di ang nagmayari ng Bank of England, ang Rothschild. Naging alipin ngayon ng Rothschild ang buong Inglaterra, ang buong Great Britain. Tapos gumawa sila ng katulad din ng Bank of England, yung Federal Reserve noong 1930 sa iyo, para maalipin na nila ang buong mundo. Ginamit lang nila yung Amerika para alipinin ang buong mundo at nagagawa na nila ngayon. So napakalapit na mga kapatid. Yung tipan natin sa Diyos, huwag niyong pababayaan.
Sabi ng Job 22:27. Ikaw ay dadalangin sa Kanya at Kanyang didinggin ka, iyong babayaran ang iyong panata. So kung magiging matapat ka daw sa panata, lahat ng tipan, ng commitment mo sa Diyos, didinggin ka ng Diyos sa mga panalangin mo. Yun ang pangako ng Diyos, ha? Sabi siya kay Job. Tingnan mo naman si Job, 2 beses pinagpala. Nagkaroon pa rin siya ng mga anak. Dinoble yung lahat ng kabuhayan niyang nawala. Bakit? Nakapagtiis si Job ng hirap eh. Ganon din si Pablo, nakapagtiis si Pablo, sabi niya, tatanggapin ko na yung putong. I have kept the faith. 2 Timothy 4:7. Nasabi to ni Pablo. Masasabi din ba natin itong commitment na to, na nakapag-commit ka talaga? Hanggang sa oras na ito, committed ka, hanggang sa mamatay ka, hanggang sa dumating si Kristo. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon natataan sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa Kanyang pagpapakita. Wala na tayong hinahangat, kundi bumaba ang Panginoong Jesus. May hinahangat pa ba kayong iba? Bakit ba tayo nag-worship? Bakit ba tayo nag-iikapo? Ba't ba tayo nagpapakabait at nagpapakabanal-banal? Para maligtas. At malapit na yon. Kung ikaw ay hindi pa talaga committed ngayon, kawawa ka, maiiwan ka. Pag naiwan ka sa rapture, wala nang pag-asa. Sinasakop na nga eh. Hindi nyo napansin, ang bilis nung pagano ng kalipit. Hindi ko pinapansin noong una, sinabi lang ni Lito sa akin yun eh. Yung mga ISIS, ang ginawa ko, ni-research ko. Para makita ko yung buong picture, kailangan i-research mo eh. Di nakikita ko nga ang picture, yung ISIS pala kalipit, or the Khalifa, or the head of the Islam. Meron din silang ulo eh. Kung ang Kristyanismo may ulo, si Kristo, ang Islam may ulo, the Khalifa. Yun yung tinatawag nilang sovereignty or sovereignty na talagang yung Quran, ang kanilang sovereignty, na susundin yung aral ni Muhammad, ni Propeta Muhammad. Kasi hindi na nila din sinusunod eh. Marami sa kanila, hindi. Kaya mayroon tinatawag na jihadis, the holy war, nanggigera sila, na sinasakop nila na magkaisa na tayo mga Muslim. Pagkat napakalakas ng Muslim eh, kaya nila mag-produce ng 500 million soldiers at China. Ang populasyon ng buong mundo ay 6.6 billion eh. Sa China, dati 1 billion eh. May ilan na ngayon. Yung India, Muslim country, ang Pakistan, ang laki ng populasyon niya. Indonesia, 57 nation niya, nagkakaisa na. Kaya itong mga susunod na mga araw, delikado na magsalita tungkol sa Muslim, lalo na pag nagawa yung batas sa United Nations. Patay ka pag nagsalita ka ng laban sa mga religion ng Muslim. Gumagawa ng resolution ng batas. Ewan ko lang kung maging batas to. Sa bagay, majority. Majority naman kasi sila eh. Katulad din ng Rothschild House, puro majority. Alam niyo ba si Edgar Hoover? Alipin din ng Rothschild, FBI director yan. Yung CIA, yan yung Mossad. Akala ko ang Mossad, magaling na Israel na espionage party. Nung pala, Rothschild din pala nagtayo ng Mossad, ng CIA, ng FBI. Hawak nila ang Great Britain, hawak nila ang Amerika. Nung una, akala ko nga eh, pero nung nakikita ko na, na-research ko na, nabubuo ko na yung picture, na talagang nagsimula talaga sa Freemason o sa Templars, the Knights Templars. Doon nagsimula na, dala-dala nila yung mystery Babylon, yung mga secret and sorcery of the Kabbalah of the Israel. Kaya meron silang secret pang sa tao eh. Pati si Jose Rizal, si M.S. De Pilar, si Apolinario Mabini, si Graciano Lopez Haina, si Andres Bonifacio, Freemason. Lahat ng matatalino at matatapang na tao, Illuminati. Katulad ni Lucifer. Kaya tayo, mga dukha tayo, ang talino natin, talino ng Diyos eh. Hindi talino ng tao. Kasi ibinabase nila sa science eh. The intellect of science. Ipinuprove nila. Si Galileo Galilei. Sino pa? Itong mga scientists, ang gagaling nito. Si Leonardo da Vinci, Freemason lahat yan. Illuminati lahat yan. Basta't magsabi ka ng matalinong tao, Illuminati yun sa panahon natin ngayon. Alipin ni Satanas yun. Sa karunungan ng tao, the wisdom of man.
Kasi kailangan wisdom of God, sabi sa Daniel eh. Malapit na ang panahon. Sabi sa Daniel eh. Basahin natin yun. Daniel 12:9, 10. Sinabi niya, yumaon ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita'y nasarahan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. So nakasealed yan eh. Yung tinatawag na Dark Ages o Middle Ages, sarado ang Biblia noong panahon na yun. Walang revelation noong panahon na yun. Ang nando doon is the Renaissance o yung paglabas ng mga art. Kaya ang daming drawing nun eh, yung Industrial Revolution. Lumabas doon ang paggawa ng mga kotse, kung ano-ano mga technology, katalinuhan ng tao. Pero hindi lumabas doon ang Word of God. Pero nitong huling-huli ng panahon, ito na sa panahon natin, on the 20th century, lumabas na ang Holy Spirit, nagtatag na siya ng mga huling-huling iglesia. At ito na sinabi, marami ang magpapakalinis at magpapakaputi at magpapakadalisay. Ngunit ang masama ay gagawa ng may kasamaan at wala sa masasama ang makakaunawa. Ngunit ang mga pantas lamang ang makakaunawa. So yung katalinuhan ng Diyos, ibibigay lang sa mga pantas, sa mga dukha. Sa atin, na mga dukha na sumasampalataya. Kaya yamanin tayo sa pananampalataya, hindi pera. Huwag kayong maghanap na yumaman sa pera. Kasi pagdating sa pera nga, you cannot serve God and money nga eh. The love of money is the root of all evil. So ang ginagawa ng Diyos sa atin, mini-maintain lang tayo, sabi ni Solomon. Huwag mo po akong gawing mayaman, baka makalimot ako. Huwag mo naman akong gawin duka, baka maging magnanakaw naman ako. Ilagay mo ko sa kalagayan ng moderate lang. Kumakain tayo ng 3 beses isang araw, nagmimerienda ng 3 beses isang araw, nakakapanamit tayo na rin ng gusto natin, nakakabili tayo ng mga gusto, nabubuhay tayo ng payapa. Yun lang. Wala namang iba eh. Yun yung nakasulat sa Timothy. Kailangan ang purpose natin, yung pananampalataya o kabanalan. Mag-focus tayo doon sa kaligtasan ng kaluluwa. Sabi sa 1 Timothy 6:6 to... Babasahin ko sunod-sunod. Datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan. At wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit, kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masiyahan na tayo doon. Basic needs, pagkain at pananamit, masiyahan ka na doon. So matuto ka ng kontento na, masaya ka na. Meron tayong kakainin ngayon, may damit tayo, saya natin. Ganun lang. Hindi na yung kailangan magpayaman. Kasi sabi sa Proverbs 28:20, parurusahan yung gusto magpayaman. Ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala. Alam naman natin, ang pagpapala, buhay na walang hanggan eh. Ibig sabihin, tatanggap ka ng pagpapala ng buhay na walang hanggan. Ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. So pag gusto mong yumaman, walang pagsalang parurusahan. Kasi hindi kalooban ng Diyos talaga na, na mabuhay tayo ng mayaman. Payayamanin tayo sa mabubuting gawa. Ibig sabihin, payayamanin ka sa pera para gawin mo yun sa mabubuting gawa. At ang mabubuting gawa, ang inihanda ng Diyos, susuportahan mo yung magiging matulungin ka. Kaya pag ikaw mayaman, may malaki kang problema. Ito, sa 1 Timothy. Magiging maibigin ka sa pamamahagi. (17) 1 Timothy 6:17. Kaya pag ikaw isang Kristiyanong yumaman, ang laki ng problema mo. Ito sabi, ang mayayaman sa sanlibutan ito'y pagbiliman mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanan di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbigay sa ating sagana sa lahat ng mga bagay upang ating ikagala, na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, na magtipon sa kanilang sarili na isang mabuting kinasasaligan
para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Para makapanangan ka sa isang tunay na buhay, mag-iipon ka. Ang iipunin mo, yung tunay na kayamanan. Kasi itong kayamanan na pera, mawawala nga yan eh. Third World War lang, wala na yan. Malapit na rin ang Third World War. Nabubuo na. Alam niyo ba yung Caliphate, sinuportahan ni Obama? Meron silang 1,500 na Humvees. Yung Humvees, yun yung mga military jeep. Doon ibinan yung Hammer. Pag nakakita kayo ng coaching Hammer, galing sa Humvees yun. At meron sila yung, ang hirap tatasin, White Shore. Ano yung words na yun? Intelligent missiles eh. Kahit saan sulo ka na ito, pupuntahan ka eh. Parang yung ginamit kay Gaddafi na missile. Alam niyo yung latitude, yung amplitude sa computer, pag pinindot, pumupunta yung missile. Kahit nasa kwarto, pupuntahan ka. Para ka pasabugin, gano'n. Meron sila nun. Supported na ni Obama yan ng Amerika. So ano pa hinihintay natin, mga kapatid? Si Kristo hinihintay natin, di ba? So, sa paghihintay natin, hindi pwedeng hindi ka magtitiis. Bibigyan tayo ng mahabang pagtitiis. Bago tayo magtapos, basahin ko yun. Siguraduhin mo na nasa iyo Espiritu Santo. Yun yung tatak eh. Ang tatak na binigay Espiritu Santo, kaya may tatak eh. Makikilala mo ang puno sa bunga. So, ikaw ay puno ng mangga, natural ang bunga, mangga. Kung puno ka ng Diyos, natural mabubuhay ka sa Espiritu ng Diyos. Merong mga palatandaan, may bunga. Basahin natin, ha? Dadapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. So, alam natin ang pag-ibig, pagsunod sa lahat ng utos. Katuwaan, ibig sabihin, may damit ka, meron kang tulugan, meron kang pagkain, masaya na. Kapayapaan, ibig sabihin, kahit nakakagulo sa mundo, kailangan payapa ka. Pagpapahinuhon, kailangan matiyaga. Mahabang pagtitiis ang pagpapahinuhon, mahabang pagtitiis. Kagandahan loob, ibig sabihin, kahit gawa ka ng masama, maganda pa ng loob mo. Kabutihan, pagtatapat, o yung pagiging tapat sa pananampalataya, yung commitment natin, yung covenant. Yung ginawa nating pakikipag-commit sa Diyos, covenant ni Brother, covenant natin lahat yun. Magiging matapat tayo doon. Kaamuan at pagpipigil laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. So wala nang kautusan doon. Amen.